Hi guys! Good morning ulit sa inyong lahat. Happy weekend for today's video. Ayan, kababangon lang po natin. Hindi tayo maagang nagising. Nagising man tayo ng umaga, hindi tayo bumangon ng maaga kasi walang klase sa Badunga. At pasensya na po kayo sa background ko kasi ayan, ganyan talaga siya. At ayan na si Bulilit, kagigising lang din. Tapos, ayan, naghilamos na po siya. Tapos, nag-ano na po siya ng buhok niya. Tinalian niya na walang suklay-suklay. Basta tinatalian niya. Good morning ka. Hi morning ka viewers. Good morning, ka-viewers. So, ayun, yung iba natutulog pa dahil sa Badunga ngayon, walang klase. So, tayo naman, habang tayo'y nakahiga, hindi bumabangon, yung iniisip ko yung binabad ko. At saka, yung panahon po namin ngayon, medyo mahangin-hangin, tapos makulimlim, kumukulimlim na, medyo naman umaaraw, tapos kagabi, akala ko medyo umulan, unang buhos malakas tapos biglang nawala, parang dumaan lang po na ulan, hindi naman po nagpatuloy. So ayan, medyo nagpapakita no po si Haring Araw, medyo ayan mainit dyan sa pwesto natin, pero kiri lang kasi mahangin nga. So ayan, bago po tayo mag-umpisa, muna tayo, nagkape. Tapos meron pong dumaan po nagtitinda ng gulay. Ayan, nakabili po tayo. Talong, yung balot po is 10 pesos. Ayan, okra, 2 balot po yung binili ko para lagain, para kay Papa Beach. Tapos ito naman pong kalabasa. Bali, parang pakbit na po ito. Kasi may halong sitaw. Tapos merong ng gabi. Yung pakbit nila po dito may halo ng gabi. Tawag namin dito is unod. Yung pinakaunod, unod ng gabi. Yan, hiniwa-hiwa. Tapos 2 balot yung binili natin dahil balak ko gatain. Tapos parisan ng tuyo. Yun. Tapos ito naman, parang ihahalo natin dito sa pakbit para gatain. Kasi yung mga bata hindi kumakain ng ginisa. Tapos ito, anuhin natin, lalagain lang. Sausaw sa tuyo. Tapos ito, nandito naman si Papa Beats. Maga pa po siyang bumangon. Uminom po siya ng in-experiment na gamot para sa kanya. Parang epektibo naman kasi hindi po siya inubo masyado magdamag, tapos nagpa-plus po siya ng Efficacent dahil namamanhi daw yung mga paa niya. Sabi ko nga sa kanya kagabi na mag-walking nga. Sabi niya napapagod na nga. Singko, ay Papa Beats, pag trinay mo mag-walking mawawala po yan. Paano? Kasi guys, pagkatapos maghatid, nakamotor, o babalik naman sa kwarto, mahiga, matutulog. Tapos kung anong oras yung pagsundo, yun lang. Tapos babalik. Sabi ko sa kanya, maaga pa, maglakad-lakad. Ayaw naman eh. Kaya ayan. Nagising po siya. Oh, tingnan nyo. Wala siyang bra. Pasensya na po kayo guys. Ayaw kasi ako lang ang ayaw niya kasi walking kasi alam mo na mahina na yung katawan natin. Parang may alalay ba? Papa Beats. Wag na mo naman akong ako doon na nadapa. Sinang bubuhat sa akin yung aso. wag mo naman po akong aasahan na sasama-sama sa'yo dahil Ang mga bata dito meron, hindi naman nasama yan. meron akong mga gawain. Kung Mga alas 4 may gawain ka pa yan. Oo, may isang oras man lang yung natin. alas 4 nga, mga alas 4, naghihilig pa yung mo. Oo, kanina nga ito, anong oras ako Kasi tinatamad akong bumangon kasi alam ko parehas na tayo nga tama rin. walang klase, hindi ko na kailangan na bumangon ng maaga. Siyempre ako muna sa folding bed, nagmumuni-muni.
Kanina, yung ginising mo, naglakad-lakad ka lang dito, wala naman, sabi mo walang tao, walang makatingin sa'yo, naglakad-lakad ka. Nakaapak ng ahas. Natuklaw pa ako. Oh, yan yung rason niya mga guys. Gusto niyang sama-sama pa ako. Ah. May alalay. Ayaw magpaano, nakikipagtalo. Sabi, Pag natumba ko doon, oh, may yan, makita sa uy, may pupunta rito. Yung asawa mo doon, nanda pa doon sa tayo ng kalabaw. yan yung rason niya. Agoy, sabi ko naman, pasama ka kay Sia at saka kay Chrislyn. Ayaw naman niya kay Sia dahil dinadala po siya doon. Doon sa mataas na na bukid. Hindi niya kaya. Agoy, Ginoo ko. Yun po yung inaalala niya kasi baka daw siya madapa. Iwan ko sa kanya nga, bakit siya madadapa? Ano na yung tuhod mo? Kasi madali ako mahilo. Ayaw mo kung bakit madali ako. Labi na kung inuubo ako. Yan, Madali madali. nang nahihilo ba? Parang matutumba ba ako ba? Dali kang mahilo kasi tulog ka ng tulog. Kahit may sakit, basta Lalakad lang. Kahit masakit. mag-exercise ka, lakad-lakad, Pagpatay mawawala yan yun. ng tao. Siya, bahala ka. Ako nga, hindi ibig sabihin na walang dinaramdam. Ay, ang sa'yo, mild man lang. Sa akin, marami na komplikasyon. Ikaw din yung makakatulong sa sarili mo. Na lang po tayo makipagtalo kay Papa Bits guys kasi malayo ang patutunguhan. Sinasabi ko lang yung totoo. Baka ba magbatuhan kami dito sa niya, sa table office niya. Marami pa namang mapupulot si Papa Bits na pwedeng ibato. Ayan. Ito po, tambutso. Tsaka nakikinig kami sa sounds ni Sir Regan na tawanan mo lang daw yung problema. Klang-klang yan. Pre Aguilar. Ako nga yan, tinatawanan ko lang po yung yung binabad ko na bedsheet na inano sa ukay-ukay kahapon ni Mama Walin dito kay Chandria. Yun po yung natin, unang harapin muna ngayon. Nakagsaing pa naman ako. At saka parang maingay na sa loob, nagsigisingan na yata yung mga insurrectos. Tayo naman, dito lang muna tayo sa likod. At ito naman, meron naman po kaming pwedeng maulam mamayang tanghali. Yeah. Tayo po yung niyan. Magplaplano kung anong loto. Ayan, habang tayo'y nakikinig ng sounds ni Sir Regan by Freddy Aguilar. Umpisa na po natin maglaba. Ayan, mahangin-hangin. Mabuti ilaba ko kasi mahangin. Hindi tayo nakakarinig na ng init. Nakakaramdam dahil mahangin. Tapos yung dalawaan dun sa sa loob. Pinakain ko. Tapos sabi ko sa kanila, matapos silang kumain, magpunta sila dito sa labas sa extension. Linis ko, pinapagwalis. At si Papa Vincent doon bumalik sa sa kwarto. Nakikipagtalo lang po siya pag sinasabihan na maglakad-lakad. Kasi gusto niya talaga na kasama pa ako. Siya naman po yung unang bumabangon
Tapos ayun, dito siya tatambay. Yung tinatambay niya, kung ano-ano lang muna dyan sa labas, mabuti sana. Paano yung iniisip, baka daw siya matumba. Bakit naman matutumba? Wala pong tiwala si Papa Bit sa sarili niya. Gusto niya lagi-lagi tayong kasama. Paano, marami po akong gawain na iniisip. Ako lang naman yung gumagawa. Hindi naman po tayo tinutulungan. Hindi naman po, ayan, buong mag-araw maglalakad siya, maglalakad. Yung dito lang. Kaya hindi ko na lang yan po yan, pinapatulan pag kami nag-uusap ng ganun. Sinasabihan kong lakad-lakad ka dyan sa labas kahit mga ilang minuto. Kasi naiiba yung usapan, lumalayo yung yung usapan namin. Paano na lang? Ayan na po yung dalawa, naglilinis na po sila dito. Pinaligpit ko na sa kanila yung pinagkainan nila. Sabayan lang po natin yung sounds ni Sir Regan, baka marinig po. Nagpapasounds po si Sir Regan dahil Sabado ngayon, nasa bahay lang po siya din kasi walang klase, hindi po siya namamasaheros. Kaya kahapon sinamantala po niyang makahakot ng buhangin para sa pag-finishing na mag-umpisa na po sila sa Lunes. Meron lang po niyang inutusan na makapaghanap ng buhangin. Siya na lang po yung naghakot papunta dito dahil siya lang naman po yung may service, may motor. Na po yung dalawa. Ang lang po kasi maingay sila. Sige, maglinis kayo dyan. Maglinis. Yan, naglilinis po sila. Tapos yung isa madaldal. Pinapalinis ko sila pero yung isa nagdadaldal. Huwag makipagsabay siya. Huwag makipagsabay. Sige, tapon na yan, Paslin. Napakahangin po dito sa sa likod. Mahangin yung natin, pwisto. Yan, nilagyan ko yung payong ng pangpersa, pampabigat. Dahil linilipad ito kanina, naglagay po tayo ng payong kanina kasi parang yung araw, sumikat, pero ngayon nawala naman, nagkulimlim ulit. Pati yung natin dito, inililipad na yung planchaw. Ayan, na po yung planchaw namin, matagal na kasi ito, ginamit po ito sa forma ng poste dito sa extension. Medyo tinataya na. Uy, hino na Gabriel, tubig na to CR. Puno na siguro balde. Mauubos si tatong tubig at tangki. Hino na Gabriel. Ha? Ikaw Krislin? Dali, puno na.
Sus. Palagi nyo lang nakakalimutan yan. Anong kagat ka? Di ko na yan kakagat ko ba? Sige na, tapusin nyo yan dyan. Biglang nagtahimik po guys, Wala na po yung sounds. Agoy! Yan. Hindi pa tayo nakapag-umpisa sa sa bedsheet. Ito, last na lang. Medyas sa uniform. Tapos, susunod natin na kuskusin yung punda. Manin guys, manin. Para tayo ditong naka-electric pan. Yung washing machine pala hindi pa naayos kasi hindi pa na bibilhan ng belt at saka gearbox. Kasi wala dito sa sugod at saka sakat mo naghanap na po kami ni Papa Bits. Sabi ni Papa Bits baka doon sa Danau mayroon. Mano naman kung pupunta kami doon sa Danau na yun lang yung sadya namin, gearbox at saka belt. Kung magko-commute po kami, mahal. Tapos kung magmumotor din, ganun pa din. Kasi yung gasolina, full tank 250. Tapos mainit ibiyahe. Mabuti na lang po yung magko-commute. Yung commute naman, pabalikan, papatak ng 300 yung pamasahe. Kaya hinihintay na lang po namin kung may sadya po kami doon sa Danau para isabay na lang po namin. Siguro mga last week sa March, sa buwan na to, makapunta po kami ng Danau dahil yung is ko asikasuhin para makapag umpisa ng pagbayad. Okay na po yung mga requirements ko. Nakuhan ko na po yung live birth ni Ronald at saka si Rosan kasi bali sila po yung beneficiary. Kailangan naman po yung live birth nila. Tapos nandun naman po sa Tacloban. So ang ginawa ko, kumuha na lang po ako ulit ng live birth nila dito sa munisipyo. Siyempre may bayad din. Tapos sinischedule. Yung schedule po noong March 8. So nakuha ko na. So ayan, mag-i-schedule din po tayo na makapunta ng Danau kasi yung pagbayad hindi pwede online. Sa bagay, pwede pag matapos na yung proseso. Kailangan pa yung personal natin kasi ID-han. So, bali magpupunta tayo doon na hindi pa matatapos yung March. Hindi ko alam po kung anong pizza at saka hindi ko rin alam po yung magkano po yung monthly natin sa is. Kasi sabi ng nag-assist sa akin, nasa sayo lang kung anong partida yung gusto mo. Monthly or quarter. Pero parang mas mabuti na po yung monthly. Kasi yung quarter, iipon or mabibigla yung pagbayad. Medyo mabibigatan tayo. So, yung inisip ko na lang, yung monthly na lang po. Ganun po tayo ng is self-employed. Tapos yung PhilHealth natin, i-update din na po natin dahil matagal na po tayong hindi nakakapaghulog. Kapag patuloy po natin yan para kahit
tambay lang po tayo. Nandito lang tayo sa bahay. Meron po tayong is-is. Ayan, punda na po yung ano natin, linalabhan. Hindi na man po siya madumi, kaso lang yung yung ano ng yung baho niya sa galing sa ukay-ukay nandyan pa. Oy, wag na kayo doon sa labas. Sabi ko lang maglinis, hindi magtatambay sa labas. Si Chrislyn at si Sia, pag inutusan maglinis, yung maingay si Sia, panay yung sumbong-sumbong. Nakakaano sa tinga. Palaging mamadag si ate. Ingay. Mabula. Natapos din po tayo guys maglaba. Ang akala ko po is magaan labhan, yung pala is mabigat. Yan yung mga uniform dyan ko lang ihahanger dahil makulimlim at saka mahangin naman, matutuyo po din yan. So yan yung nilabhan natin na punda at saka bedsheet. Guys, pakikita ko lang po sa inyo kasi magaan po siya na mabigat pala. So ayan po guys, magaan siya pero pag nababasa kahit itong punda mabigat. Yan, kahit walang araw dahil mahangin, maghapon matutuyo po yan. Shera, sakob, dali, sakob. Pahinga muna tayo saglit bago luto ng ulam para sa tanghalian. Ano na po yung oras? Madali lang yung oras po guys. Ayan. 11:00 na guys. Samantala mag-umpisa po tayong maglabay sa 9:00 pa lang. Katatapos lang po natin. Ang dali ng oras, tanghali na pala. Kaya pala medyo nakakaramdam na po tayo ng medyo gutom. Relax lang muna tayo. Ayan, tayo ng gulay kanina binili natin maggagata. So, ayan, muna tayo ng niyog, magbabalat. Kailangan 2 ganito buo na niyog yung gagamitin natin. Mahirap po siyang balatan kasi na po siya. Gulang na po. Matanda. Ayan. Na po yung kamay natin dito kasi humahawak po tayo dito. Pag anak po ng itak, ayan. Medyo nasugatan po tayo. Pero konti lang. Malayo pa sa bituka. Ayan. Nagkalat na po yung dugo. Nagkalat. At si Sansan may lakad pala ngayon. Pupunta siya ng eskwelahan dahil tutugtog daw sila sa sa bawo, sa may simbahan daw. Iwan ko kung ano po yung ganap na pinapatugtog sila. Mga 2:00
Dapat alas 12 pinapapunta sila sa eskwelahan. Siya. Parang nga to kan damadaman. Ken? Ken? Maghuwam ko sa kuan. Katong kaguran ba? Ang kaguran ba? Kayuran sa lubi? Adiya si kuan si Siya. Ito siya dali. Mahirap balatan kasi matanda na po yung niyog. Kalat yung dugo. Ewan ko kung saan na sugatan. Saan banda na sugat. Hindi ko alam. Uy! Buat ni Siya. Siya. Kuha daw nga tuwan yung gapas. Dali. Dito ako may dakuan. Oo, ang bag. Oh, kadi. Gapas. Dali. Kadilan, surudlan. Kasi dumudugo. Wala tayong alcohol, ito na lang. Yeah, saran mo pa yung sara. Oh my God. Parang natusok kasi, parang natusok. Oh my God. Mag-ano lang po tayo ng ulam. Masusugatan pa po tayo. Wala, sige. Hindi na. Tusok. Dito, ilabog ini nga to dito. Dito tatong sunugan. Dito ibutang ha. At may sunugan. Ay! Sa ako, dito ako nalagyan ano. Okay. Magkakayod na naman tayo. Oh my God. May hinihintay si Siya. Ayan, yung... Ay! Tapon pa yung sabaw. Kung may sabaw pa. Yun na ito. Yan. Matamis pa to kasi maliit pa. Mm. Kasi yung ganito guys, matamis to. Yan, parang... Kakaan ko man ini. Matamis.
Yung isa, Bangin dako. buksan din natin kasi Lumad ako. ay, buti na lang, hindi nabuksan. Hindi pala, ano. Kasi yung pag, bukas ng niyog, hindi basta-basta. Dapat yung linya po na to, dapat itapat dito sa bunganga. Kasi para hindi po siya mag-iba ng linya. Kung dito sa mata itapat, parang ganito, hindi po natutuwid yung, wow guys, yung pagkabuka. Ganyan. Tapos ayan, maraming, kaya dalawa yung binalatan natin dahil alam ko, Ala, nabuka. Bisa na rin nabuka na yun. tamis. Hindi mo naman kinakain. Snack anay, mag-snack anay, tita't buwa. Snack muna bago kayo rin. Bidak mo sabon-sabon. Ito na sa. Kadi kami dalumog ini, may dalumog. Ako madak. Kuan up. Yung isa kadi. Ako. Ito na sa. Tapos di mo nga ni sinasayang la. Kadi na ito. Bakat sawil-sawil. Ako na ini. Ako na ini. Hindi mo nga kinakain, sinasayang lang. Ang sarap guys, ang sarap. Ako dua. Yan, ito na lang po guys yung na rin natin kakayurin. Isang na lang. Isang piraso. Finish. Yan, yung natin. Pawis na nagaktak.
Finish din po tayo. Sunod natin po guys yan, pipigain po natin yung niyog, tapos hugasan muna natin yung gulay. Hinalo ko na rin po yung yung talong kasi parang konti lang po siya. Hugasan muna natin yung gulay, tapos ilagay natin sa kawali. Masarap po ito na ginata. Yan. Nakapagpiga na po tayo ng unang gata. Yung susunod natin ipangalawa. Ayan. Dapat hindi marami yung sabaw sa ipangalawa din. Kasi yung unang gata, yung sabaw ng niyog din yung natin, isinabaw. Hindi gaano marami yung isasabaw para yung gulay mo is hindi maging malabnaw yung pagkagata. Kasi yung gulay natin, lalong-lalo na yung talong is matubig yan pag naluluto. Unti pa, lagyan natin. Tapos ayan, may sinaing po tayo na malapit na pong maluto. Na pagkatapos natin magpiga, yung susunod na lulutuin, yung gulay na. At saka yung sugat natin, nawala yung hapdi. Kunin natin yung kanin dahil luto na. Ipalit yung kawali. Ayan. Pati yung sala. Lutuin natin. Hindi, kasi lalagay na po natin yung ipangalawang gata. Ayan. Shoot that ball. Tapos, tatakpan natin, guys. Kailangan takpan yung gulay. Tapos maghahatid naman si Papa Bits kay Sansan. Papabili natin ng dilis. 2 balot. San?
Iya. Pag linako. Mga alas 2 alas 2 ka mo magtutukar. Sige, try namin makapunta doon. Pwedeng maglakad lang. Dito lang naman sa banda Bawo. At hindi naman po mainit. Binigyan natin si Sansan ng 50 pesos. Sabi ko sa kanya, magtipid. Dahil sa Lunes baka wala na. Agoy. Yan, patuloy po tayo yung niluluto natin. Baka naman po meron po magtanong dyan na bakit si Papa Bits hindi yung magawa ng magbunot ng magbalat ng niyog at saka magkayod. Kasi yun po kami hindi nagkakaintindihan. Kasi ayaw niya pong utusan ko po siya na basta mga ganong bagay ayaw niya. Kaya ako na lang po yung gumagawa. May kasabihan po tayo kung anong plano natin na lutuing ulam. Kailangan ako po yung magtatrabaho. Hindi kailangan na mag-utos-utos pa tayo. Mabuti kung nandito si Pix. Kasi yun po yung madalas kong utusan magbalat ng niyog at saka magkayod. Si Papa Bits allergic dyan. Hindi mo maasahan si Papa Bits sa mga ganyang trabahoin. Kaya yun, para parang walang gulo. Tayo na lang. Pero paborito niya po yung ganun, mga gata-gata. At saka yung sapal, ganito guys, sa likod po natin itatapon dahil yung mga manok nandito sa likod. Kinakain po nila. Ganun din po sa amin, sa Tacloban, yung sapal, po to sa manok. Mabuti ipakain. Wala naman po tayong manok dito. Yung marami yung manok nandito sa likod namin dahil nag-aabang sila sa kung ano po yung tinatapon namin sa likod. Yung maasahan po natin kay Papa Bits, yun, maghatid, magsundo ng mga bata, minsan din naman meron po din nagbabagulbul. Kasi lalo na po mainit. Kasi sa isang araw po, nakakano po siya babalik. Kasi sa umaga, hinahatid niya si Sansan at saka si Crislin sa mga banda La City. Tapos pagbalik niya, ihatid naman niya si Sia mga alas 9:30. Tapos pag alas 11, babalik na naman din siya. Kasama na po ako kasi maghahatid ng pagkain kay Crislin at diretso na po pagsundo kay Sia. Tapos pagka alas 4, babalik naman po siya sa eskwelahan, susunduin si Crislin na yung kasama niya si Sia. Dahil si Sia po yung papasok doon sa loob ng campus. Siya sa labas lang, mainit na mainit. Tapos, yung last na kukunin niya, o susunduin, si Sansan. Pag mag-chat na si Sansan, mga alas 5 or alas 6, magpakuha, yun. Babalik na naman siya na tayo naman sasabay. Kung mayroong bibilhin sa merkado, sasabay na lang po tayo para hindi na po magbabalik-balik. Yun. Nakakapagod din po naman yung ganyan. Pero sa mga iba-ibang bagay, wala po tayong masahan kay Papa Bits. Yung mga lang po siya, maghatid sundo.
doon po si Papa Bits, yung malaking tulong po niya maghatid sundo. Kasi pag wala naman si Papa Bits or walang gasolina yung motor, talagang makaka-absent yung mga bata dahil mas pinapaboran po namin maggasolina ng motor kaysa sa magpasahi kasi mahal yung pamasahi. Imagine mula doon sa eskwelahan nila Sansan, singil po ng yung mga habal-habal 40 pesos minsan yung iba 30 papunta na dito sa looban. Kasi kung diyan ka lang sa eskina 20, maglalakad ka papunta dito, papasok. Pag mayroon naman pong timing motor dyan sa labas sa eskina, pag sumakay ka, automatic na po yan, 20 pesos. Yun, wala ang sinasabing discount, estudyante ka, wala. Talagang mamamasahe ka. So, parang napapamahal kung araw-araw. Kasi si Chrislyn, 50 na yan, hatid kuha ng driver sa isang araw, 50. Kung walang 50, walang gasolina, di makakapasok. Kasi hindi naman po maglalakad kasi malayo. Yun. Mas pinapaboran na lang namin po yung motor na palagi pong mayroong gasolina. Halimbawa, magpa full tank ka ng gasolina, 200. Full tank yan, 200 yung kay Papa Bits. Yung 200 mo, umaabot pa yan ng 3 araw. 3 araw na paggamit. Tapos, syempre, hindi mo dapat yan paubusan ng gasolina na mawawalan kasi mas masisira yung makakasira yung ng motor. Ako naman, tinitingnan ko lang kung saan na po yung yung parang orasan, yung para titingnan yung gasolina. Pag nasa gitna na po siya ng ni Papa Bits, kapag gasolina po kami 50, ganun, na hindi lang po maubusan ng gasolina. Halimbawa ngayon, pag gasolina ka ng 50, syempre makailang balik doon. Pagka kinabukasan 50 naman kung wala pong full tank. Ayun. Nag-alerto na lang po tayo sa gasolinahan kasi pag tinitingnan ni Papa Bits yung gasolina niya na kunti na lang, ayun, bagulbol na yun ng bagulbol. Rumiriak na yun, rumiriak. Maghiwa tayo ng sibuyas para sa gulay. Pero itong sibuyas, di pa natin ito ilalagay sa gulay na linuluto natin. Dito po natin ilalagay sa unang gata ko. Kasi yun po yung naano ko sa lolo at lola ko, na yung sibuyas, pag naggugulay sila ng gata, dito inilalagay sa unang gata. Ganyan. Parang kinukumot pa nila. Ganyan. Tapos, pag nakita na natin yung gulay natin na naluto sa ipangalawang gata, tapos natimplahan mo na, saka mo na ilalagay yung unang gata. Yan. Na po siya, kumulo na po. Kumulo na po yung natin, gulay. Hininaan ko lang po yung apoy dahil hihintayin pa natin si Papa Bits na makabalik. Dahil, yan. Tingnan nyo po guys yung ko, gulay. Gulay na pala na lana. Ayan, nalagyan na po natin ng dilis. Dilis na tuyo.
Samantala naman meron po tayong preprituhin na ibang tuyo. Ito, preprituhin lang po natin. For today's ulam sa tanghalian. Pwede na po nating ilagay yung unang gata natin. Yan guys. Magata. Ayan, nakahanda na po yung tanghalian namin. Yan po yung ulam natin, gulay na ginatawit, dilis na tuyo. Tapos ito po yung sabaw na paborito ni Sia na ulam pa po namin kagabi. At yung tuyo na prinito. So, ayan. Yung okra, hindi ko pa linuto. Mamaya pa yun. Gahanap si Sia ng ng okra. Mamaya pa yun, mamaya. Mag-ano ka ng buhok mo, magtali. Sige na kay mag-ano po tayo, maglalakad papunta doon sa Bawo. Manunod tayo kay Kuya Sansan. So, ayan, kami lang muna yung kakain. Si Dian, mamaya pa daw siya dahil hindi pa daw siya nagugutom. Sige na. Papa Bits, didi na. Okay. Dalian mo dyan. Dali na. Papa Bits yun. Sina. Sina. Ate man, yung anay, wala pang ani. Ate man, dito ka sa andili sa ito dito. So, ayan, mag-pray-pray muna kami. Papa Bits, mag-pray-pray ha. Sige, in the name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name, the Father, the Son, and the Spirit. Oh. Ba't natatawa kayo na? Malaki yung boses ko. Sinakain na. Si Papa Vic kasi. Nag-daycare ito yun. Tigawari naman. Nag-daycare daw ko no ako. Sige na, sige na. Kain na. Ako natatawa si Papa Vic. Kay Papa Bits daw siya natatawa, sabi ni Sia. Yan. Ang sabaw. Sabaw. Sia? Asan? Gulay? Ang sabaw pa rin sa kanya. Sabaw? Sabaw. Sabaw. Gulay na lang po yung natira sa namin kagabi. Kahit si ate ko na ang gusto may Na. Kain na. Kain po tayo guys, kain. Kain. Si Adrian, mamaya na daw siya. Hindi pa daw siya nagugutom. Yan po yung gulay namin. Bata po siya guys. Ayan na lang na sa ito. Ano pala't oras? Yung kanin ko talagang palaging yung ano pa sa Tagalog yung tukag dukot. Yun ba yun? Kuya, Sinasadya ko po siyang magpadukot. ayun. Yan, mahangin na mahangin. Kain muna tayo guys, kain. Patunog si Sia sa pinggan niya, patunog. Yan, wala pang mga ligo guys. Mamaya na po yung ligo. Kanin pa? Ha?
Gutom ka na? Ano lang daw po yun? Joke-joke. Kakanin pa siya. Kanina ka. Tama na? Sabon yun. Sabaw? Utan. Hmm? Kuwan ka? Ha? Repolyo. Repolyo. Masala. Masala. Sige, madali ito pinggan niyo. Mahanap ni Papa Beach yung ano, yung dilis ng utan. Masarap to guys. Sarap. Hindi ko gamit ah. Ha? Talibis? Galugal. Ano talibis? Iyan, medyo marami pa naman po yung gulay natin. Bigyan natin sila Madam Rose. Mag-share po tayo. So, ayan si ano yung maghahatid. Si at saka si Christine. Oh. Pag hinayabangin mahuwad. Tara. Atay. Sabihin mo sing Madam, ito po yung gulay. Bayad po sa kaguran. Kasi yung kaguran po sa kanila yun. Hindi, sure lang. Ganyan po kami dito pag may medyo marami yung mga naluluto namin na ulam. Nagbibigayan po kami. Madam naman din po pag marami yung ulam nila may sobra. Nagbibigay din po sila sa amin. Nakakalibre din. Yan, tayo po yung magliligpit. Dahil kami naman po yung kumain. Saka yung mga aso, syempre may share. Yan, share guys. Kasama po sila sa budget ng kanin. Saka yung sabaw, i-ano na lang po natin sa kanila. Ibibigay kila Bob. Yan, umano po yung sikat ng araw. Lumabas na. Matindi na po yung ng araw. Sikat. Uminit na po guys. Anong sabi? Sino binigyan mo? Ano? Nasabad? Oh, napakdol? Ha? Ano? Nano ka? Nano ito? Ha? Natumba ka? Ano man? Yan. Nano ka man ng bato? Kasi, yung lakad nyo takbo, yun ang mapapala. Sala ito. Pa naman po tayo. Papunta doon kay kuya. Ha? Hindi ka maliligo? Bakit? Sus, maliligo ka. Hindi yan ano. At may sobra pa kami. May pa-ulam namin yan. Yan, mamaya.